Hello mga kabayan, good afternoon, magandang hapon, mayong hapon mga ka-farmers. Dito po ako kasi against the light ako. Ayan, kahit ano pa po ang inyong pinagkakakitaan sa inyong buhay, nandito po ako at dumaan sa field at almost done na po ito. Ito po ay soybean this year, last year po ay corn. So bago po ako pumunta at magpakain ng mga lambs, dumaan muna ako dito para po maipakita ko sa inyo kung paano nag-harvest ng soybean. Ayan, so dusty po. Tingnan niyo po kung nakikita niyo po yung dust. Against the light po ako. Naku, abutin po ng siyam-siyam pag bumalik yan dito. Dito yung araw. Paano ba? Ganun na lang. So, okay guys, pagbalik po niyan dito, antayin ko po ng, I don't know, ilang minuto. Kasi hanggang doon po yan sa road. At, ilang acres ba ito? Nakalimutan ko. So, of course, hindi naman po mabilis ang takbo niyan. Kasi, siyempre, para makuha po lahat ng soybean. So, tapos nakaparada po yung truck. Ang anak niya po ang magdadala sa isang town na maybe 40 or 35 minutes ganon, o 40, mga ganon. Mga ganon yung idadalhin po doon sa may storage. So, malaking truck po yun. At ayan. So, okay guys, pagbalik po niya dito ay i-feature po natin. So, yung mga hindi po dyan, ayun, dito tayo kumuha. So, yung mga hindi po dyan, buksan po natin ha. Ayan. Hindi po nakakita pa ng soybean. Ayan po. Ayan po ang soybean. Ganyan po siya. Maliit lang po sa itlog ng, pero hindi siya puti, yellowish po siya. Itlog ng butiki. Ayan. Smaller than the egg of the lizard. Okay. Yan po. Naku, nasaan na siya? Naglakad na po ako. Ayun ang pick up truck namin. Yan po yung hayfield. At nandun pa po yung nalagpasan na po natin yung russet apple. Diyan po kami nanguha ng red delicious apple. Yan dyan. Sa kabila ng ano na yan, parang stock room nila. Okay, ayan na, umuusok. Malis na siguro yung anak niya, dadalhin na yung truck, baka puno na. Oo, hindi pala ito na merong iniwan. Oh, I know. Kasi tatama po sa may puno. So, dito po banda, mataas po hanggang almost hita ko na po. I'm 5'3". Yung iba hita ko, iba mataas. So yun doon banda medyo mababa. So maglakad ako dito. Saan ba siya nag-start? Kasi doon siya nag-start eh. Pero ito inano niya na rin yung sides. Oh, grabe po ang dust. Ito ay nakatakip ng ilong. Against the light pa. Grabe. So dusty. Holy smoke.
Okay guys, ako po ay pinapaalis na ng husband ko at actually this week po ay deer hunting season. So baka meron pong ligaw na bala, but hindi naman po pupunta dito ang mga deer pag meron pong nag-harvest ng corn or soybean. Okay guys. There you go guys. Just fill up the gabi na po, ang dilim na. I have 2 apple there and 2 I have 2 apple there. There's a Sprite that I found in here, but it's not cold. So but I put the water. 2 apple. I have a little bit of crackers, the Graham. That's in my tote bag. What are you doing now? I'm gonna go home. What? Yeah, well, I'll bring the pickup with you. Oh, okay. Hold on. Done. Oh, he's gonna do it? Yeah, he'll do while I eat. Oh, okay. Hello, good morning everyone. Magandang umaga, mayong aga mga ka-farmers, mga ka-plantito at plantita. So, nandito po ako sa loob ng combine. Kung napapansin niyo po, is that grain heads, Cal? Yeah. Ang grain heads po ay mahaba kasi bago po yan binili. Yan. But it's used, right? Second hand po yan. So, dito po ako sa... Wow, look at the dust. Yan po yung bahay ng magulang ng husband ko. Ayan. So, bago po ako pumunta ng town, dumaan muna ako dito sa kanila. At ito na po yung last field ng soybean na kanyang tatrabahuhin. Yan. How many feet is this again, Cal? 35? Yeah. Excuse me. The grain head is 35 feet po yan. Kaya mas marami silang ma-accomplish ng mababawasan yung time ng mas mabilis matapos, mas maraming ma-accomplish. Mababawasan yung oras ng pag-aani po. So, ayan po. Naiiwan lang po yung mga stalks and the rest, and yung seeds po, the seeds is inside here. I know! There's also a shell, right? Yeah. Why? This is different? No, there's some of the pods are in the bin. I don't know. They don't do a perfect job, or I ain't got it set up perfect. Oh. So is that okay? Yeah. So meron pong shell ng nasasama ng soybean. It looks worse there than it really is because they flutter to the outside. Yeah. So ayan, pati po itong combine, ito po ay bagong binili, hindi po new, ano din po to, used or second hand po, tawag sa atin dyan sa Pinas. So, mas malaki po ito at binenta na po nila yung kanilang luma. Gonna load here. Against the light. Against the light po ako.
Meron pong tinamaan na bato. Kaya malaki yatang bato. Pero pagka yung maliit lang na ganyan, okay lang. Yan ang hindi maganda pag may tinamaang bato eh. Laki po niyan. Kala nyo po maliit yan? Tingnan nyo husband ko. Pag tumayo siya. Baka pumasok yung bato. Ayan po, naalis na po yung wood pala yung piece of wood yung tinamaan, hindi bato. Grabe, naitak agad. Woo! Dustin! Okay mga ka-farmers, kahit ano pa man ang inyong pinagkakakitaan sa buhay, maraming salamat sa panood. So, ito po ay soybean at ang kabila po ay, ito po ay property, hindi po amin to, ito po ay property ng magulang ng husband ko at yung cornfield, kanila din yan. So, and yun po yung bahay, hindi ko po makita kasi nakaharap po ako, nakaharap po ako sa araw. So, dumaan lang po ako dito para mag-video. So, okay guys, yan na po yung, dito na po yung pinakahuling soybean field na kino-combine ng husband ko. Okay guys, salamat sa panonood. Kita-kits po tayo sa sunod na video. Bye for now!